Good evening po mga kababayan. Kamusta po kayo? Mayroon po ako ipaparinig sa inyo itong napakagandang message ni Bongbong Marcos. Galing po sa kanyang personal na Facebook account at hindi po ito mahaba. At sumunod na pag-usapan natin, ito pong latest at pinakahuling survey ng Okta Research mga kababayan. At diyan po ay nakikita natin na si Marcos ay patuloy na umangat. Nakakuha siya ng 58%. So yan po yung ating pag-usapan at bago yan, inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe po sa ating YouTube channel, Money TV Komentaryo. At paki-like na lamang po, share sa inyong mga kaibigan. At siyempre, paki-click na rin po yung notification bell para tuloy-tuloy po yung update ng ating bagong video. At sa ating pong pagpapatuloy ay ipaparinig ko itong message ni Bongbong Marcos. Sa Mayo 9 ay gaganapin ang isa sa pinakamahalagang halalan sa ating kasaysayan. Nasa panahon po tayo ng matinding krisis at pagbabago. Ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya na likha ng pandemya. Presyo ng mga bilihin na nagtataasan sa kabila ng kawalang hanap buhay ng maraming pamilya na pinaigting ng pagtatalo-talo at bangayan ng dahil sa umiinit na politika. Ang halalan sa Lunes ay isang sangandaan sa ating paglalakbay. Kaya dalawang bagay lang po ang hihilingin ko sa inyo. Una, sa gitna ng krisis, ay dapat nating harapin ang paghahanda para sa magandang bukas ng nagkakaisa. Talikuran na natin ang hindi pagkakaunawaan at ang pagkakahati-hati at tangkilikin na natin ang mapagkaisang leader na maghahatid sa atin ng mas maunlad na bukas. Pangalawa, hangad ko na ako po'y maging karapat-dapat sa inyong pagtitiwala. Gayunman, kung iba ang inyong napupusuan, ay hiling ko po rin sa inyo na sama-sama tayong pumunta sa ating mga presinto at bumoto. Kailangan natin makiisa sa halalan. Ito'y sagrado nating pananagutan sa ating bayan sapagkat isang mahalagang sangkap ito ng proseso ng ating paghuhusga kung sino ang mamumuno pagkaraan ng pilihan. Sa darating na Mayo 9 ay kailangan din po tayo maging mapagbantay sa ating mga boto. Protektahan po natin ang ating naging desisyon at huwag po nating hayaang ito'y muling nakawin sa atin. Maraming salamat. So, yan po yung sinasabi, message na napakaganda ni BBM. Napansin ninyo mga kababayan, sa inyong pakikinig ay malumanay na nagpakumbaba siya at kahit man daw hindi bubuto sa kanya, ay pinanawagan pa rin niya ng pagkaisahin at kalimutan na yung pag-aawayan dahil lamang sa politika. So napakaganda po yung message ni Bongbong Marcos mga kababayan. So dahil po dyan mga kababayan ay itong message ni Marcos ay nanawagan siya sa buong sambayanang Pilipino. Kalaban man niya sa politika at kakampi ay nais niyang pagkaisahin. So napakaganda po. Pinababa niya yung sarili niya, kundi ipinopromote niya talaga yung pagkakaisa. So yan po napakaganda. Kaya mayroon pong 4 na araw na lamang ang nalalabi bago maghalalan mga kababayan ay ating sikapin na tayo makarating doon sa presinto at makaboto ng maaga sapagkat yan po yung pagkakataon na ipakita natin na ating ipanalo ito si BBM para matapos na po yung paghihintay ng sambayang Pilipino na makabalik ang mga Marcos dyan sa Malacanang.
So yun po ang napakagandang message niya. At samantala, pag-usapan naman natin mga kababayan, ito pong latest na survey ng Okta. Ito ang latest at pinakahuling survey sapagkat mayroon na lamang na 4 na araw ang nalalabi mag-eleksyon na. At sinarado na po mga kababayan itong survey. Nakita natin na hindi kailanman bumababa si Marcos sa kanyang survey. Ngayon po, dyan sa latest na lumabas na survey, ay 58%. 25% naman si Robredo at 8% naman si Dumaguso at 5% naman si Pacquiao at 2% naman si Ping Lacson. So yun po yung trend, resulta ng survey mga kababayan. Kaya sa 4 days na nalalabi ay asahan na ninyo mga kababayan na makita natin yung talagang kung paano si Marcos magiging majority president. Sapagkat yang survey mga kababayan at sa mga kumpanya na mga na nagsasabi na hindi na maaring habulin si Marcos dyan sa kanyang kalamangan. At dahil din dyan, sa patuloy na tinatanggap ni Marcos ng mga suporta galing po sa iba't ibang grupo ng tao sa ating bansa. Una dyan, ito pong napost natin nung nakaraang araw na itong pag-endorso ni Normie Suarez ng MLLF dito po sa Uniteam. Kung matatanda natin mga kababayan, ito pong si Normie Suarez ay isang kritiko ni Pangulong Marcos noong unang panahon ng ama ni BBM. Pero ang napakagandang sinabi ni Normie Suarez, nakalimutan na natin anya yung mga nakaraan. Nakakalungkot at nakakatuwa mga kababayan na pakinggan mo yung sinabi ni Normie Suarez, Chairman Normie Suarez, na kalimutan na natin yung mga nakaraan. At kailangan natin itong hinaharap upang magkaroon ng ganap na pagbabago ang Pilipinas at makabango na. Yun po yung gusto sabihin ni Normie Suarez mga kababayan. Napakaganda po pakinggan yung mga salitang ganun. Siyempre, ito din pong suporta ng INC na kung saan ngayon pinutakti ng mga patutsada, ng mga intriga. Ayan po, sapagkat ito po pala si Lini ay lumapit ito doon sa INC pero hindi po siya ang pinili. Ayan po. Dahil sa ang survey ni Marcos na pinakahuling survey nito, nakita na very consistent at patuloy na tumataas pa. Anyway, yung 58% na survey ngayon sa latest ni Marcos ay depende po yan sa respondent na tinatanong. Pero sa kabuuan talaga niyan ay hindi po bababa sa 60% yung talagang boto ni yung ratings ni Marcos dyan sa survey. Kasi bumababa ng bagya, tumataas, pero consistent yung 60% talaga sa in the whole Philippines, yung kanyang survey. Doon sa Mindanao, mayroon siyang 67% nakuha. Sa Mindanao lang. Sa NCR ay mataas din. Ganun din si Inday Sara. So inaasahan natin itong landslide wins ito ni BBM sa Lunes mga kababayan. Bago ko po makalimutan, ito pong mga kabataan na nagtatanggal sa mga posters ni Marcos na nakalagay sa bakod at pinalitan ng posters ni Lini Robredo mga kababayan. Isa pong bagay yan
na hindi mabuti. Mayroon pong batas tayo dyan sa Kumilik, na hindi po pwedeng tanggalin yung mga poster dyan. Lalo na kung ang kalaban ang nagtatanggal. Itong mga kabataan na ito ay nasa kampo ni Lini, na nakakulay pink At nagtataka naman ako, itong grupo ni Lini Robredo, ay ganyan ba ang itinuro niya doon sa kanyang mga followers? Na hindi na po yan karapat dapat gawin. At alam ni Lini yan na hindi mabuting ginagawa yan. Tanong ko po, ganyan ba ang ginagawa ninyo at tinuturo ninyo sa inyong mga followers dyan sa kampo ni Lini Robredo? At gayon din po yung mga magulang ng mga bataan na yan, bakit hindi niyo po maturuan ng tamang aral yung kanyang mga anak? Nakita mo, pumasok pa nga sa bakod Mabuti walang aso yung bakod. At ikinabit yung posters ni Lini, tinanggal yung kay Marcos. Isang hindi po matanggap yan at napakasama ng behavior ng mga kabataan ito. Siguro may pinagmanahan, mana sa kampo ni Robredo, at pangalawa, itong kanilang magulang ay hindi nagtuturo ng mabuting aral sa kanilang mga anak. So yun po yung isa sa nangyayari dyan. So, sa Lunes mga kababayan, muli ko pong ipalaala na muli po nating reviewin ang ating mga listahan. At baka mayroon po tayong nakalimutan. At siyempre po, papaala-ala po sa inyo uli na ibuto po natin yung mga senador na nagsusulong para po sa federalismo. Yan po yung mahalaga dyan. So, pansamantala mga kabayan, ay iiwan ko sa inyo yan. At yan lang naman muna ang ating masasabihin ngayon hanggang sa susunod po na video. God bless all.